Kumitid ang mga mata ng pinuno ng pamilya, naliligaw sa pag-iisip. Sa aking pagtatansya, naabot na niya ang pinakamababang antas ng Transcendent Pick. Hindi, maaaring higit pa siya roon. Kailangan ng ganoong antas upang makapagpakawalan ng isang strike ng espada na kayang yanijin ang langit at lupa. Hindi na itago ni Tang Tianguang ang kanyang pagkamangha. 19 na taong gulang pa lang, at nalampasan na niya ang Transcendent Pick. Anong klaseng halimaw siya? Tumango ang pinuno ng pamilya. Mukhang katawa-tawa, pero ang katotohanan ay nakalatag na sa harap natin. Wala tayong pagpipilian kundi ang maniwala. Nagpakawala siya ng isang maliit na tawa. Tila ang matigas kong ulo na anak na si Halin ay may mga dahilan din pala. Sino ang mag-aakalang mag-uuwi siya ng isang buhay na kayamanan na gaya nito? Agad na iwinasiwas ng pinuno ng pamilya ang kanyang kamay. Sandali, wala pang sigurado sa ngayon. Ngunit pinutol siya ni Tang Tianguang, matalim ang mga mata. Maaari mo bang isipin ang lalim ng pagsisisi ng ating angkan kung hahayaan nating makawala ang isang minsan sa isang henerasyong talento na gaya niya? Nag-aalinlangan pa rin ang pinuno ng pamilya. Ang bagay na ito, ngunit si Tang Tianguang ang gumawa ng huling mapagpasyang tawag. Kailangan natin, hinding-hindi natin maaaring payagan na ang pangla ng unang makakuha sa kanya. Hinding-hindi, ang eksena ay biglang nagbago. Sa Pungklan Estate, si Pang Wujian ay nasa gitna ng isang komprontasyon. Minsan mong sinabi sa akin na ito ay ganap na imposible. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Kaya, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili ngayon? Ama, si Master Chen ay humakbang na sa hanay ng Transcendent Pick. Sinabi ko sa iyo na siya ay isang tunay na dragon na bumaba sa mortal na mundo, ngunit tumanggi ka. Ngayon ang buong martial world ay tinatawag siyang Heavenly Dragon Sword. Ang misteryosong Sky Sword Fin. Ang pinuno ng pangklan ay nagawa lamang itaas ang isang kamay sa kanyang bibig, nagpapakawala ng ilang hiyang ubo. Ako, paano ko malalaman na aabot ito sa ganito? Nag-utos pa ako kay Naan ng isang sapilitang closed-door cultivation. Tiyak na kinamumuhian na niya ako hanggang sa buto ngayon. Ngumisi ng malamig si Wujian. Kaya ano sa tingin mo ang mangyayari, ama? Kapag sa wakas ay lumabas na siya at narinig ang mga yumanig na tsismis na ito. Ano? Sumagot ang matandang master. Sabihin niyo na lang sa lahat na pinilit ko siya. Sa ganoong paraan, mapapatigil natin ang anumang hindi magandang tsismis bago pa man ito magsimula. Sa pagkakarinig nito, ang boses ni Pang Wujian ay tumaas bilang protesta. Patriarch, kailangan mo lang tingnan ang Sichuan Tangklan para sa iyong sagot. Noong una, hindi ba't pinagtatawanan sila ng buong mundo? Tinatawag silang isang grupo ng mga siraulo. Gayunpaman ngayon ay naging ganap ng normal para sa mga anak na babae ng angkangtang na permanenteng manirahan sa kanilang dojo. Kung nakinig ka lang sana sa akin at kay Naan. Kasama sana niya si Master Chen ngayon. Tumigas ang ekspresyon ng matandang master. Halata ang kanyang pagkailang. Nauunawaan ko ang iyong punto. Ngunit mayroon pang hindi mabilang na mas mahusay na mga katapat para sa kanya. Tapos na ang diskusyong ito. Ngunit tumanggi si Pang Wujian na umatras. Agad siyang sumingit. Mas mahusay na mga katapat. Pangalanan mo ang isa. Sige nga, subukan mong ituro ang isa man lang sa mga talentadong junior ng mga dakilang sekta at marangal na pamilya. Sinong isa ang nakaabot na sa Transcendent Peak Realm at papayag na magpakumbaba sa pamamagitan ng pagpapakasal sa ating pamilya? Iyan ang dahilan kung bakit ang Tanglan ay sabik na sabik. At ang mas mahalaga, ito ang sariling hiling ni Naan. Talagang gusto niyang makasama siya. Ikaw mismo ay naging biktima ng isang nakatakdang kasal. Pipilitin mo ba talaga si Naan sa ganoon ding miserableng landas? Ang hangin sa silid ay agad na naging kasing lamig ng yelo. Nagdilim ang mukha ng matandang master, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mababang etenggal. Tama na, dito na ito nagtatapos. Napapitlag si Pang Wujian, napagtantong lumampas na siya sa linya. Mabilis siyang umatras. Ako, nagkamali ako sa aking sinabi. Ang matandang master ay nagpakawala ng isang malamig at walang kititawang tawa. Nagkamali, tila sa akin ay nasabi mo na ang lahat ng kailangan mong sabihin. Gayunpaman, sinubukan ni Wujian sa huling pagkakataon. Patriarch, pakiusap isaalang-alang mong muli. Hindi pa huli ang lahat. Itong titulo, ang number 1 family under heaven, ang kailangang ibahagi ito sa Sichuan Tangklan, hindi ko lang makita kung paano ito naging isang magandang galaw. Ang mga daliri ng matandang master ay tumapik sa isang mabagal na ritmo sa armrest. Ang kanyang tingin ay nawawala sa malayo habang bumubulong,
ang #1 family under heaven. Bigla, ang mga pinto ay bumukas ng malakas habang ang isang lingkod ay pumasok, natitisad sa kanyang sariling mga paa habang nanginginig ang boses. Lumunok ng malalim ang lalaki, nauutal ang kanyang sagot. Si Lady Naan po, nawawala po siya. Sa mismong sandaling iyon, ang eksena ay lumipat sa Ascension Academy kung saan nananatili si Jinwoo. Si Jinwoo at ang iba pa ay kababalik lang sa Ascension Academy. Ang kanilang paglalakbay sa Sichuan ay sa wakas ay tapos na. Marahil ito ay dahil sa epekto mula sa kanyang yumanig na tunggalian sa Nine Master Sword Sect, ngunit ang dojo ay biglang dinaluhong ng mga bisita. Parang isang bayan sa gitna ng kapistahan, kabilang sa karamihan ang magkapatid na Dao Ju Ryan at Dao Chi Ryan mula sa Green Pine Escort Agency. Sila ay nasa gitna ng paglipat ng kanilang base ng operasyon at nagpasyang dumaan sa Ascension Academy upang gamitin ito bilang pansamantalang pahingahan. Isang aso ang biglang sumugod kay Dao Ju Ryan, na naging dahilan upang ang laki sa layaw na Young Master ay sumigaw ng matindi sa takot. Samantala, matigas ang loob nitong Hyang na dalhin ang Nine-Tailed Fox pabalik mula sa Sichuan, iginigit na palakihin ito bilang opisyal na mascot ng dojo. Naalala ni Jinwoo ang mga unang araw. Binuksan niya ang dojo na ito na may isang simpleng pagnanais, ang mamuhay ng tahimik na buhay na malaya sa mga drama ng mundo. Ngunit ang tadhana, tila, ay may ibang plano. Ang agos ng buhay ay nagdala ng mas marami pang tao sa kanyang landas. Kung talagang ninais niya, ang buong sitwasyong ito ay matagal na sanay tapos na. Ngunit pumili si Jinwoo ng ibang landas. Hindi na niya iniintindi ang pagiging pinakamalakas sa ilalim ng langit gaya ng ginagawa niya noong una. Ang pamumuno sa isang domain, ang pagbabantay sa bawat buhay sa loob nito, ang pakiramdam na ito ay mas nakakalasing kaysa sa anumang labanan. Ngunit habang lumalaki ang kapangyarihan, bumibigat ang pasanin, bawat detalye, bawat buhay. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pagninilay-nilay, alam ni Jinwoo na kailangan ng pahinga. Ang kanyang desisyon ay nagawa na. Ang dojo ay nangangailangan ng oras upang makabawi at ayusin ang sarili nitong pamamahay. Ang mga hakbang ni Pang Naan ay nag-alinlangan sa pasukan ng Ascending Heaven Dojo. Ang kanyang isip ay isang magulong-gulo. So, ito pala ang lugar na iyon. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, ang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa kaba. Sinasabi ng mga tsismis na sarado sila. Ang Naan ng nakaraan ay hindi man lang mag-aalinlangan. Sisipain na lang sana niya ang kanyang daan papasok. Bahala na ang kahihinatnan. Buwisit. Mukha na ba akong maliit na bata sa kanya ngayon? Sa gitna ng kanyang pagdududa sa sarili, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang iniisip. Kung hindi ba ito si Lady Naan? Sa gulat, lumingon si Naan. Malong, ikaw ba iyan? Mayroon siyang mabigat na karga ng panggatong sa kanyang likod at basang-basa ng pawis, ngunit isang malaking nagniningning na ngiti ang nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Kayo nga po talaga, aking binibini. Tumango si Naan. Oo. Kumusta ka na? Sumagot siya nang may magalang na yukod ng kanyang ulo. Mabuti naman po ako. Salamat po, aking binibini. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ibang tao ka na. May bago kang lakas sa iyong sarili. Wala nang gaya noong nasa Shi family manor ka pa. Tumawa lang siya, medyo nahihiya. Nagagawa ko lang pong magkaroon ng kaunting pag-unlad sa aking pagsasanay, iyon lang po. Pero ang mas mahalaga, nandito kayo. Bakit nakatambay lang kayo sa labas ng gate? Tinamaan niya ang isang sensitibong bahagi. Isang bahagyang pamumula ang pumasok sa mga pisngi ni Naan habang mabilis niyang sinusubukang pagtakpan ang kanyang bakas. Nag-aalala lang ako na baka maging bastos kung papasok ng walang paabi. Plus, narinig ko na sarado kayo sa mga tagalabas sa loob ng ilang panahon. Agad na iwi na siwas ni Chung Maong ang kanyang mga kamay, binabaliwala ang ideya ng lubusan. Ang panuntunang iyon ay hindi angkop sa inyo. Halina kayo, pakiusap. Pumasok na kayo sa loob. Sa pagkakarinig yun, tila may isang malaking bato na naalis sa kanyang dibdib. Seryoso ka, napakalaking ginhawa yun. Bigla, isang koro ng angle at tahol ang sumabog mula sa courtyard, na naging dahilan upang siya ay mapaitlag. Iyan, parang mga lobo at Zorro. Hindi ba? Tumawa lang si Chung Maong nang may mabuting loob, winuwaksi ito. Iyan ay sinasanay lang po sila. Huwag niyo na silang pansinin, aking binibini. Siya naman ay hindi mapigil ang magtanong tungkol sa pagsasanay sa mga totoong lobo. Ang kanyang tingin ay napako sa isang mabilis na gumagalaw na Zorro sa gitna nila. Mabilis siyang ipinakilala ni Chung Maong.
Ang Sorrow na iyan ay nagngangalang Vaiho. Siya ang spirit pet ni Lady Tang Heilong mula sa Sichuan Tang clan. Ang pangalang iyon ay nagpagsalubong sa mga kilay ni Naan. Tang Heilong, nabalitaan ko na siya at ang kanyang kapatid ay nangupkup dito. Totoo ba iyon? Na para bang sa isang hudyat, ang isang figure ay lumundag palapit. Ate Naan, napakatagal na po. Akala ko mamamatay na ako sa pangungulila sa inyo. Si Tang Yaoling ay nagbigay lamang ng isang bahagyang tango. Oo, matagal na rin iyon. Nabalitaan ko na kayong dalawa ay nangungupkup dito, patuloy ni Naan. Tamang-tama, humakbang paarap si Yaoling, may bahagyang kislap ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang boses ay tila nahihirapan. Pagbati, ate, nagkatitigan sila ni Naan, at ang atmosfera ay agad na naging mabigat. Hindi ka mukhang masaya na makita ako. Nakatayo sa pagitan nila, nararamdaman ni Yaoling ang mga butil ng pawis na nabubuo sa kanyang noo habang nagpapanik sa loob. Oh crap, hindi na naman ito. Sisibog na naman ito. Ang matalim na tunog ng isang kamao sa mesa ay umalingaw mula sa main hall, nang gugulat sa lahat. Ang galit na boses ni Min ay sumigaw. Ano ba ito? Anong ibig sabihin ng biglaang pagsesil sa mga gate? Sa harap ng sumasabog na galit na iyon, ang boses ni Jinwoo ay nanatiling kalmado. Kumunat ang noo ni Min. Reorganize. Bakit biglaan? Akala ko ang lahat ay maayos na tumatakbo. Hindi nagmadali si Jinwoo sa pagpapaliwanag. Inilatag lang niya ng kalmado ang mga planong nabubuo sa kanyang isip. Biniyayaan tayo ng Supreme Villa Master ng matabang lupang ito. Kaya, kailangan kong maingat na kalkulahin kung paano ito pinakamahusay na magagamit. Hindi pa kasama doon na ang Marshall Hall mismo ay nangangailangan ng isang ganap na overhaul. Higit pa rito, kailangan ko ng katahimikan upang gumawa ng isang ganap na bagong training regimen para sa mga disipulo sa hinaharap. At nariyan din ang usapin ng pagtatayo ng mas maraming kwadra na hindi maaaring maantala. Habang ginagawa ko iyon, balak kong magtungo sa mga bundok upang manghuli at magpaamo ng ilang ligaw na stallion. At kailangan ko ring bumuo ng ilang kakaibang specialty upang pasiglahin ang mino ng inn. Oh, at kailangan ko ring makahanap ng isang spiritual beast upang alagaan ang maliit na sorrow na iyon. Sa pakikinig sa walang katapusang listahan ni Jinwoo, mabilis na iwinasiwas ni Min ang kanyang kamay upang putulin siya. Sige na, nakuha ko na. Masyado kang abala, pero ano ang kinalaman ng alinman dyan sa ating business deal? Sabihin mo na lang sa akin ng direkta. Hindi nagpaligoy-ligoy si Jinwoo. Direkta ang kanyang tingin. Hindi pa ito tapos. Ang ating kasunduan ay nag-expire na lamang, at wala akong intensyong i-renew ito. Bukod doon, sa loob ng ilang panahon ngayon, naging masyado ka ng gaaman. Ang 100-year clam sa rehiyong ito ay halos maubos na. Agad niyang sinubukang baguhin ang paksa. Hey, Jinwoo, napakalawak ng karagatan doon. Ngunit agad na umiling si Jinwoo. Gaano man kalawak ang karagatan, ang aking teritoryo ay limitado lamang sa isang lugar na ito. Hongho County. Nagpakawala si Min ng isang walang magawang buntong hininga at sumalampak sa isang upuan. May punto ka, ang mga 100-year clams na ito ang nagtali sa iyo sa isang lugar. Kaya pagkatapos mong mag-ayos, kailan natin maaaring ipagpatuloy ang ating kasunduan? Sumagot siya ng maikli, hindi pa desidido, muli siyang napabuntong hininga. Kung ganoon ang pagkakasabi mo, ano pa nga ba ang masasabi ko? Kung sakaling magpasya kang simulan muli ang pakikipagsapalaran na ito, siguraduhing tawagan mo ako. Ang ating ugnayan bilang mga kasama ay hindi maaaring maglaho dahil lamang sa isang maliit na bagay na gaya nito, hindi ba? At alam mo rin iyon. Kahit sarado ang mga pinto ng iyong Marshall Hall, ang imong iyon ay mayroon pa ring pila ng mga tao sa labas. Kapag dumating ang tamang panahon, likas kong bubuksan ang aking mga pinto upang tumanggap ng mga disipulo. Ngunit ang gate na ito ay babukas lamang para sa mga karapat-dapat. Tumayo siya mula sa kanyang upuan na may bahagyang ngiti. Gaya ng inaasahan, isang sagot na napaka-Jinwoo. Nauunawaan ko, maghihintay ako para sa magandang balita mula sa iyo. Kasabay nito, ang magandang figure ay tumalikod at naglakad palayo ng walang bakas ng pag-aalinlangan. Humigop si Jinwoo ng tsaa, ang init ay kumakalat sa kanyang katawan habang pinagninilayan ang lahat ng kanyang nakamit sa nakalipas na mga buwan. Ang lahat ng ito ay marahil sapat na upang patunayan ang mismong bagay na lagi niyang hinahabol. Isang imahe ng nakaraan ni Jinwoo ang biglang pumasok sa kanyang isip. Tinanong niya ang kaluluwang iyon, nakikita mo ba, ang iyong hiling ay natupad na.
Kuntento ka na ba, Jinwoo? Kung busog ka na, panahon na upang ipasa ang natitirang bahagi ng buhay na ito. Isa sa buhay ko ito ng mahusay para sa iyo. Kaya bakit ngayon? Mayroon pa bang pumipigil sa iyo? Ano pa man, mula ngayon, mamumuhay ako ng sarili kong buhay. Gagawin ko ang anumang gusto ko. Ngunit kung ang kaluluwang iyon ay nananatili sa mortal na mundo o payapang nagpatuloy na, ang Central Plains ay nagsimula na ring gumalaw. Nagbabadya ng isang darating na bagyo ng dugo at bakal. At ang unang kislap upang mitsa ang malaking kaguluhang ito ay walang iba kundi ang Dayen Kung Sect. Isa sa mga maalamat na siyam na dakilang sekta. Ang usok at apoy ay bumalot sa langit. Ang mga sigaw ay bumasag sa tahimik na gabi. Atake ng kaaway. Pigilan sila. Patunugan ang alarma. Hindi nila hahayaan na kahit isang hibla ng buhok sa kanilang mga disipulo ay madalingan.